Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile iginiit na walang kasalanan ang kasalukuyang administrasyon sa kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. International Criminal Court nanindigan din nasaklaw pa rin ng kanilang hakbang ang mga umano'y krimen na ginawa ng dating Pangulo bago kumalas ang Pilipinas. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Matapos arestuhin kahapon si Pangulong Rodrigo Duterte, dumulog ang kampo nila sa Korte Suprema para humingi ng temporary restraining order at agad na mapakawalan ang dating presidente. Pero sa magdamag kagabi, iisa lang ang naging agarang aksyon ng mataas na hukuman. Wala pang TRO, kundi pahayag lang na agarang iniraffle ang inihain nilang petisyon. Sa inilabas na pahayag ng Korte Suprema, utos mismo ito ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Ginagawa naman ang special raffle kapag ang hinihingi ng nagpetisyon ay urgent na TRO para agad na makapagbigay ng desisyon ng korte. Pero labag nga ba talaga sa batas ang ginawa ng gobyernong pag-aresto kay Duterte? May jurisdiction pa nga ba ang ICC sa Pilipinas sa kasong ito? Base sa lumabas na kopya naman ng arrest warrant ng ICC, kailangan talagang arestuhin si Duterte para masigurong makikipagtulungan siya sa investigasyon dahil kahit hindi na umano siya presidente, hindi naman alintanang may impluwensya pa rin ito sa Pilipinas. Nakasaad din sa waranto na ang mga krimen naman na iniimbestigahan nila ay naganap noong panahon na nasa loob pa ng ICC ang Pilipinas mula noong 2011 hanggang March 16, 2019 dahil umalis lang ang bansa sa ICC noong March 17, 2019. Sa madaling salita, lalabas na nasa jurisdiction pa rin ng ICC ang Pilipinas noong nangyari ang mga umano'y krimen. Ipinagtanggol din naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang naging aksyon ng gobyerno. Anila, wala namang kinalaman ang batas ng Pilipinas sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. At para sa mga abogado na dumulog anya sa Korte Suprema, makabubuting humingi muna anya ng kopya ng kaso ni Duterte sa ICC. Samantala, ang ICC naman nagbigay ng pahayag at kinumpirmang may inilabas silang waranto laban kay Duterte. Sa oras naman na nasa kustodiya na nila ang suspect ay magkakaroon ng initial appearance hearing para masimulan ng proseso ng paglilitis kung saan diringgin pa rin ang kanilang panig. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.